Isang magandang gabi po sa lahat. Ako si Rina Bospao, isang online seller na nakatira sa may Project 8, Quezon City. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay gusto ko munang ipaalala na lahat ng maririnig ninyo dito ay totoo. Base sa mga pangyayaring nasaksihan ko mismo noong taong 2022. Panahon iyon ng pandemya, kung saan halos lahat ng tao ay nag-umpisang mag-online selling. Ngunit sa mundo ng bentahan ay may mga bagay na hindi mo dapat binebenta. At higit sa lahat ay may mga bagay na hindi mo dapat binibili. Nagsimula ang lahat nang mawalan ako ng trabaho bilang sales associate sa Cubao. Dahil sa pangangailangan ay nagdesisyon akong magbenta na lang ng mga gamit online. Ang una ay mga damit, bag at sapatos. Lahat ay second hand. Pero dahil marami akong kakumpetensya ay nagsimula akong maghanap ng kakaibang produkto. Hanggang sa isang gabi, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, sa marketplace ay may isang account na nagngangalang Old Soul Antiques ang lumabas sa feed ko. Wala yung profile picture, walang malinaw na address, pero napansin kong may mga vintage items silang binebenta. Mga lumang salamin, lamesa at mga alahas na tila may kakaibang dating. Ang presyo ay masyadong mura para sa ganong klaseng mga gamit. Parang imposibleng hindi mapansin. Kinuha ko yung contact number at nag-message. Ang sumagot sa akin ay isang babae. Nagpakilala bilang Aling Violeta mula raw sa Santa Ana, Manila. Ayon sa kanya, Bospao, minana daw niya ang mga gamit sa lola niyang antique collector. Gamit ang maliit kong ipon ay bumili ako ng 3 gamit. Isang lumang singsing, isang kwintas na may itim na bato, at isang maliit na kahon na may ukit ng mata sa takip. Pagdating ng parcel, Bospao, napansin ko agad ang kakaiba. Ang kahon ay, bagaman maliit, ay napakabigat. Amoy lumang papel yun. Para bang may halong asupre. Ang singsing naman ay tila mainit kahit hindi naiilawan. Hindi ko pinansin yun. Inisip kong baka imahinasyon lang dahil excited ako. Kinabukasan ay nag-live selling na ako. Tinawag ko itong Rina's Vintage Finds. At unang item na ipinakita ko ay ang kwintas na may itim na bato. Maraming nagtanong nun. Marami ring interesado. Pero habang hawak ko iyon, Bospao, ay napansin kong parang umiinit ang kwintas sa palad ko. Hindi ko na lang pinansin. Iniisip kong baka dahil sa ilaw ng ring light. Sa gitna ng live ay biglang nag-flicker ang ilaw. Naputol ang internet. Akala ko ay brown out. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik ang kuryente. Ngunit napansin kong nag-iiba ang kulay ng kamera. Parang may itim na anino sa likuran ko. Hindi malinaw kung tao o bagay, pero parang may nakatayo sa likod ng kurtina. Tumigil ako sa live, Bospao. Pag-replay ko ng video ay wala naman akong nakitang kakaiba. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ang mga kababalaghan.
Gabi-gabi ay naririnig ko ang kalis ko sa storage area kung saan ko nilalagay ang mga item na binili ko kay Aling Violeta. May mga pagkakataong nakabukas ang kahon na may ukit ng mata kahit alam kong isinara ko iyon. Minsan naman ay bigla na lang akong nagigising sa tunog ng tila naglalakad sa kisame. Sinubukan kong ibenta uli ang mga gamit pero kakaiba. Lahat ng bumibili sa mga item na iyon ay nagrereklamo matapos lang ng ilang araw. Yung isa ay nagreklamo dahil biglang nawalan ng malay. Yung isa pa na aksidente sa kalsada. At ang pinakahuli ay isang babae na bumili ng kwintas. Nakita ko sa balita ay namatay matapos raw masakal ng sarili niyang alahas habang natutulog. Natakot ako, Boss Pao. Sinubukan kong kontakin si Aling Violeta pero hindi na siya sumasagot. Ang account niya sa marketplace ay nawala na. Kahit ang number ay cannot be reached na rin. Kaya ay nagpunta ako sa Santa Ana sa address na binigay niya noon. Ang bahay na tinukoy niya ay luma na. Tila abandonado na, Boss Pao. Ang mga kapitbahay ay nagsabing walang nakatira doon sa loob ng mahigit 2 dekada. At ang pinakakakaiba ay ayon sa isang matandang babae na nakatira sa kanto, si Aling Violeta daw ay matagal nang patay. Nang mamatay ay nagbebenta raw ng mga gamit na nakuha sa mga bangkay bago siya tuluyang naglaho. Nanginginig ako habang bumabalik sa Quezon City. Gusto kong itapon ang mga gamit na iyon. Pero sa tuwing sinusubukan kong sunugin o itapon ang mga iyon, ay palaging bumabalik sa loob ng bahay. Parang may buhay ang mga gamit na iyon. Isang gabi pa ay habang nag-aayos ako ng paninda, bigla kong naramdaman na may humawak sa likod ko. Paglingon ko ay wala naman akong nakita. Pero sa salamin sa tapat ko ay may babae, Boss Pao. Mahaba ang buhok, nakaputi, at sa leeg niya ay nakasabit ang kwintas na itim na bato. Dahan-dahan siyang ngumiti. Sabay sabi sa isip ko na, Marami ka nang ibinenta. Rina, panahon mo naman. Paggising ko, Boss Pao, ay nasa ospital na ako. Ayon sa doktor, inatake raw ako sa puso. Pero ang kakaiba ay sa leeg ko ay mayroong marka. Parang kinapos ng hinga. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero mula noon, hindi na ako nagbenta uli. Lahat ng item ay dinala sa simbahan sa Antipolo at pinabless ng pari. Pero kahit pagkatapos noon, ay hindi ako lubos na mapakali. Minsan, Boss Pao, kapag dumadaan ako sa mga online selling group, ay nakikita ko pa rin minsan ang account na Old Soul Antiques. Parehong profile, parehong mga gamit. At tuwing may nagko-comment ng mine, ay napapangiti ako. Hindi dahil sa bentahan, kundi dahil alam kong may panibagong kaluluwang bibisita sa mga gamit na iyon. Sa Maynila, maraming nagbebenta ng pangarap, ng ganda, at ng swerte. Pero tandaan ninyo,
may mga gamit na hindi mo dapat binibili. Dahil kapag binili mo ang kaluluwang nakatali sa kanila, ikaw na ang susunod